Ang San Miguel Beermen ngayon ay pinag-iisipang mabuti kung ito bang si Andreas Cahilig ay kanila nang dapat i-trade dito sa Titan Ultra. Baka ang maging kapalit ni Cahilig ay si Cade Flores o kaya naman ang magiging first round pick nito sa susunod na draft. Pinag-aaralan na raw mabuti ng management ng San Miguel na baka gayahin yung approach na ginawa nitong Magnolia Chicken Templados na changing of the guard, sabi nga nila, kung saan yung mga veterano ay mga off the bench na, mga bench players na, at yung mga bagong players na ang nagiging starter. Hindi naman lingid sa kaalaman ng lahat na puro veterans na ang nandito sa San Miguel. Kung titignan niyo yung lineup nila, yung lalo na yung starting five. Kaya masasabi natin talaga na mukhang tama na yung gagawin ng San Miguel na ang kunin si Cade Flores o kaya yung first round draft pick nitong Titan Ultra sa susunod na draft. Kasi nga naman yung sa Terra Firma binigay na sa Ginebra, so most likely itong sa Titan Ultra makukuha ng SMB. Good move naman yan kung sakasakali dahil syempre kinakailangan ng San Miguel Beer na ipakita na ready na rin sila na magkukumuha ng mga panibagong mga players para masustain yung kanilang momentum. Kasi mahirap nga naman kung magre-rely ka palagi sa mga veterano dahil syempre bumababa na yung laro niyan habang tumatagal, ganyan talaga. Kaya nga yung pagkuha nila ng mga panibagong players talaga ang magiging susi dito sa pagpanalo ng San Miguel Beer sa mga susunod nilang mga games. Yan ngayon ang kinakailangan natin i-consider dito. Lalo na at ang SMB talagang pinag-aaralang mabuti ngayon kung paano nila makasasabay dito sa iba't ibang mga teams katulad ng Magnolia, Converge, Meralco at yung iba pa na nakita natin slowly ay nagbabago na yung komposisyon ng mga lineups nila. At yan ngayon na pinag-aaralan o pinag-iisipang mabuti nitong si Coach Leo Austria. Usap-usapan pa rin hanggang ngayon kung sino nga ba ang kukunin ng Barangay Ginebra sa darating na draft. Maraming mga pangalan na lumalabas, partikular na yung mga Gilas Boys katulad nila Dwight Ramos, Kevin Kiambao, Kai Soto, AJ Edu at iba pa. Pero ang isa pang pangalan na most likely daw na mapunta o magkaroon na chance ang maging Barangay Ginebra ay si DJ Fener. Si DJ Fener dapat ay sasali ngayong draft na to pero nagbago ng isip at sa next draft na lang daw sasali. At sa next draft na malamang number 1 pick ang Ginebra na ng Terra Firma palagi namang nag-i-struggle yan. So kung si DJ Fener ang makuha ng Ginebra, malaking bagay ito dahil ang laro nito ay pwedeng point guard, pwedeng wingman. At yan naman yung mga typical field foreigner talaga na kinukuha nitong si Coach Tim Cone. Pwede rin syempre kung sila Dwight Ramos, Kevin Kiambao ang mag-apply sa draft, yan ang kukunin ni Coach Tim. Pero sa totoo lang, malabong mag-apply sa draft ang mga nabanggit na players dahil meron silang mga kontrata sa Japan, sa Korea at sa iba't iba pang mga team sa abroad. Kaya malabo yung sumali dito sa PBA. Kaya nga doon sa mga nabanggit na mga players, malamang ito si DJ Fener o kaya si Darren Mayo o Michael Phillips ang kukunin nitong Barangay Ginebra. At hindi naman sila malulugi kung yan talaga ang kukunin nila dahil mahuhusay din naman yung mga nabanggit na players. Kaya sino dyan kala Fener, Mayo o kaya dito kay Phillips ang makuha ng Ginebra, magiging sapat na yan para sa kanila. Kaya nga itong Barangay Ginebra, maganda talaga yung ginawa nilang deal para dito kay Maverick Hanmisi. Dahil at least magkakaroon na sila ngayon ng solid future. Maganda kinalabasan o kinuha nila itong si Sunny Esteel. Kaya nga ngayon mukhang yung pagkuha nila dito sa draft pick nitong lineup ng Terra Firma mukhang makatutulong din para sa future nitong Barangay Ginebra lalo na kung center pa ang kanilang makukuha. Nanaig itong TNT tropang 5G kontra dito sa Converge Fiber Xers. Naging high scoring yung laro. Pero as usual, yung 3-point scoring ng TNT ang naging big difference dyan. Kaya nga hindi na ako magugulat kung ganyan talaga ang magiging approach ng TNT maski na sa mga susunod pang nilang laro. Ang Converge Fiber Xs maganda naman yung pinakita at so far, kahit na 1-1 yung record nila, maganda na yan para dito sa Converge. At alam nating maaga pa ang season na to kaya marami pang pwedeng mangyari at marami pang mga players na pwedeng maidagdag dyan. Kaya kinakailangan na lamang siguro na ang Converge kung gusto talaga nila na makipag-compete dito sa mga elite teams, yung mga powerhouse. Kinakailangan siguro na madagdagan pa nila yung kanilang mga top caliber players na nandun sa kanilang roster. Kapag yan nagawa nitong TNT, nitong Converge Fiber Xers, sigurado na mas gaganda kalalabasan nung kanilang magiging laro. Dahil syempre,
Hindi naman biro yung ginagawa nitong Converge Fiber Xers na pag-build up ng kanilang roster. At alam naman natin yan talaga na maganda ang magiging build up nitong Converge, lalo na at gusto nilang masiguro na sila talaga ay yung magiging title contender na at hindi na sila yung mapag-iiwanan nitong iba't ibang mga team sa PBA. Alam din natin na itong Converge ay seryoso ngayon dito sa kanilang kagustuhan na manalo ng kampyonato. Hindi naman itinatanggi ni Coach Delta Pineda na umpisa pa lamang ever since nung nag-take over siya na kampyonato talaga ang hinahanap nitong Converge Fiber Xers. At kitang-kita naman natin dito sa kanilang nilalaro talaga na mukhang yan talaga ang kaya nilang magawa. Ang kinakailangan lamang talaga syempre ay masiguro na yung kanilang magiging players na isasama sa kanilang lineup ay yung babagay dito at hindi masisira ang chemistry ng team. Kaya abangan na lang natin yung mga susunod pang mga major moves ditong Converge Fiber Xers na siguradong yayanig dito sa PBA. Ang isa pang team ngayon na pinag-aaralan kung gagawa sila ng ibang mga moves ay ang Magnolia Chicken Templados. Siyempre dahil 2-0 Magnolia, medyo sabi nga nila komportable sila dito sa kanilang lineup at baka wala muna silang gawing trades, pero magdedepende rin yan kung ano magiging offer para kay LA Tenorio. Mismo ni LA na kahit nanalo sila kontra dito sa Titan Ultra, hindi siya masaya doon sa naging depensa nila. Dahil nakita naman natin yung depensa nila, ang daming naging problema lalo na dito sa tinatawag na defense sa 3-point shooting, sa pag-atake sa basket. Ang trademark kasi ng Magnolia ever since pa yung kanilang depensa. So yung hindi nila magandang depensa kontra dito sa Titan Ultra kahit sila ay nanalo, naging point of concern yan para dito kay LA Tenorio. Alam naman natin na itong si LA ang forte din yan talaga ay depensa. So hindi siya masaya doon sa naging effort ng Magnolia sa depensa nila. Kaya asahan natin na magkakaroon ng improvement yung galaw ng Magnolia dito kahit na sila ay nanalo. Wala namang duda na ang Magnolia Chicken Templados talaga ay gagawa ng isang malaking hakbang para sila ay manalo ng kampyonato. Katulad ng Converge Fiber Xers, itong Magnolia, ang talagang tinatarget yan ngayon ay kampyonato. Walang duda na hindi magiging masaya ang management kung hindi sila magcha-champion. Mahigit 6 seasons na, siguro 7 seasons nang hindi nagkakampiyon ng Magnolia, kaya kinakailangan na talaga na kampyonato ang makuha nila. At alam din yan ni LA Tenorio. Kahit sinasabi ng iba na hindi mo na dapat mag-expect ng championship dahil unang taon pa lang ito ni LA Tenorio, asahan natin na gagawa pa rin ang paraan yan para sila ay manalo dahil hindi naman natin masasabi talaga na kulang sa effort itong Magnolia Chicken Templados pagdating dito sa pagpapalakas ng kanilang roster. Kaya nga maraming naniniwala talaga na paraan. At bago natin tapusin ang ating show ngayon ay binabati natin yung ating mga regular na taga-subaybay katulad ni Ireneo Salangsang, si Joshua Giray Espejo at Rosales family, si Judy Villarosa, binabati din natin si Michael D, si Anthony Alon, pati na rin si James De La Rosa, at binabati din natin ang regular nating taga-subaybay na sila Malyari Mascareñas, si Dalmacio de Guzman, pati na rin si RG Bueno at si Anthony Alon at itong si Kats Aquino Ducusin, si Enju at iba pa.